Oy, hello mga lodi mga idol. Oy, kumusta ka? Kumusta ka mga lodi mga idol, ha? Kumusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat diyan. Luzon, Visayas at Mindanao at ilang kalugdog ng bansa sa Asia. Sa buong daigdig, mga OFW namin. Oo, ng mga buhay ng mga bayani. Oo, mga lodi mga idol. Kumusta po kayo dyan? Kumusta? Nakakain na ka ba? Nakakain ka na ba? Nakakain ka na ba diyan sa amo mo? Pinakain ka ba ng amo mo? Diyan sa ano, hindi ko na isa-isahin mga bansa, mga lodi mga idol. Alam nyo na kung saan kayo naroon. Kumusta ka dyan mga kabayan? Kumusta? Bali mga kabayan ko, mga lodi mga idol, magbibigay lang ako ng reaksyon sa maaring kaganapan mamayang araw na to, araw ng Martes, no? Sa 19 ng Agosto 2025. Ako excited na ako mga lodi mga idol sa maaring kaganapan mamaya, sa maaring resulta mamaya. Sana magkaroon ng resulta sa pangunguna ni Senador Rodante Marcolita patungkol sa pangunguna niya yung pag-imbestiga sa malawakang korupsyon sa flood control, na kung saan mga lodi mga idol, bilyon-bilyong piso ang inilabas na budget ng gobyerno para dito sa proyekto na to, pero ni isa walang natapos. Oo, karamihan diyan parang ano, bakod lang, parang bakod ng kawayan, ganoon ang nangyayari. Ultimo si PBB mang nakatuklas na wala nga nangyari, no? Kawawa ang Bulacan, nabutas pa. O ayan, kahit walang araw baha sa kanila. Kahit saan man doon sa Kabisayan, lalo na yung doon, yung gobernador doon na nag-viral na natuklasan niya at hindi pa papasukin ng gwardiya doon sa project ng DPWH, pero anong nangyari, nakapasok si gobernador, nakita niya yung pangyayari. Oo. Hahawakan mo lang yung simento, wala, pulbo hilaw, manipis. Oo. Tanging isang baka lang ang nasama ron na itayo doon kasama doon sa simento. Tama ba yon? Kaya yun, malaking kickback yan ang nangyayari, malaking kickback ang nakukuha ng mga kongresista na kontraktor pa. Patay ka ngayon, kontraktor ka na kongresista ka. Tandaan ninyo mga kongresman, nung panahon nung nakasama niyo pa yan si Rodante Marcolita na congressman, sinisipan niyo sa committee niyo, hindi niyo kasama, hindi niyo membro. Ngayon babalikan kayo niyan. Pangungunahan niyang pag-imbestiga laban sa inyo. Paktay kayo diyan. Mga lodi mga idol, ito maganda nga yung parang excited na ako na mapanood itong kaganapan mamaya na imbestiga niya yung yung malawakang project ng gobyerno laban sa ang tawag nito yung flood control, walang nangyari. Ultimo, tarpaulin lang, maganda tarpaulin. Yun tarpaulin. Ang ganan tarpaulin, nandiyan yung pangalan ng kontraktor, ganyan, kung kailan matatapos, kung kailan inumpisan, pero numpisan lang, parang kawayan na lang yung ika nga, parang kawayan lang binakod ng ganyan, pero nung dumating ang bagyo, ayun na, was out. Kaya lumubog yung nabutas, lumubog ang Bulacan, Pampanga, Cebu, sa Mindanao, parte ng Mindanao. Oo. Yun. So, diyan tayo excited mga lodi mga idol. Yan. Iwanan muna natin yan mga lodi mga idol. Pangalawa mga lodi mga idol, magtanaw tayo dito kay balik tanaw tayo sa mga nakaraan na 6 na taon sa pamumuno niya PRRD. Balikan natin 6 na taon sa pamumuno niya. Bago naging presidente si PRRD, tandaan natin kahit i-review niya sa Google yan o sa YouTube, alam naman natin na bago siya naging presidente, sa mayor pa sa Davao, tingnan mo Davao, malinis ang Davao ng pamumuno niya. May krimen na nangyayari pero hindi ganun karami nung hindi pa siya naging mayor. Pero nung pumasok na sa politika, pagka mayor siya, ayun, nalinis ang Davao. Mag-kidnapping, kung mag-krimen. Meron pero mangilan-ilan na lang. Bago siya naging presidente, kung hindi naman talaga tatakbo presidente yan, kundi yung tawag nito, ginapang lang siya ng mga politiko rin na gusto siyang gawing manok. Standard bearer kuno. Pagka presidente ng Pilipinas.
Oo. Bago siya naging presidente, nagbitaw na ng salita, nag-warning na. Umalis ka diyan sa droga. Umalis ka sa droga, kundi papatayin kita. Yun. Di ba sinabi niya paulit-ulit na sinabi niya yan? Sa loob ng 6 na taon, sinasabi niya yan, paulit-ulit. Okay? Tinupad niya yan. 3 yan. Oo. Anti-corruption. Anti-drug. Ano pa? Nakalimutan ko yung isa. Yun, 3 yan. Anti-crimin, yun. Kriminalidad, yan. Tinupad niya yan sa panahon niya, mga lodi mga idol. Ngayon, hindi natin pwedeng sisihin si PRD. Oo. Sa bagay, hindi natin maiwasan na may mga kapwa rin tayo Pilipino na medyo nasaktan o hindi medyo nasaktan dahil may mahal sa buhay na nadamay o napatay sa laban sa anti-drug campaign. Pero isipin po natin mga lodi mga idol, milyon tao na nanumbalik sa pamahalaan. Umalis sa droga, binigyan ng rehabilitation center. Yung iba nakapag-aral, kahit na nakakulong o nagsurrender, marami nagsurrender. Napakarami nagsurrender kasi takot. Oo. Pansamantalang tumigil ang inog ng Pilipinas nung panahon ni Duterte, 6 na taon ng panunungkulan niya. Napakaraming ginawa si Duterte, mga PRRD, mga lodi mga idol. Nilinis niya yung mga beaches, pinaganda ang beaches. Lahat ng beach sa buong Pilipinas pinaganda niya. Oo. Gumawa siya ng ng mga tulay, marami mga kalsada, mga bypass road. Sa Mindanao na nga lang, mula Cagayan de Oro City papuntang Cotabato, ang laki ng kalsada. Ang laki ng kalsada mga lodi mga idol. Kahit saan doon sa Mindanao, yung mga sitio roon, maganda na yung mga kung dati lubak-lubak, ngayon simentado at may mga ilaw. Oo, yung mga sitio roon sa Mindanao sa amin, maganda. Mga korupsyon ng mga mayor sa Mindanao, pinagsisibak. Oo, yung mga drug lord, pinagpapatay. Oo, may napatay naman O Parahinog. O diyan sa Usami City. O patay. Kung saan-saan pa, kung sino pang mga malalaking isda na mga sangkot sa droga, patay. Kasi nagbitaw na siya, kung umalis ka diyan, manganganib ang buhay mo. Oo, di ba? Papatayin kita. O nabanta naman talaga, tinutuo. Kung bakit naman kasi, kapag winawarningan ka na, wag ka na kasi hahara-hara, patay talaga, nag-warning ng tao ayaw mo pa makinig, di patay, pati pulis, hindi lang naman civilian hindi naman civilian lang yung pati pulis, natanggal sa serbisyo, ilang taon niyang pinag-aralan niyang pagkapulis niya, 4 years, natanggal sa serbisyo, dahil sa sangkot sa droga. Yung iba patay, kunyaring nanulis. Sangkot sa droga, patay. Pulis yan sundalo. Isa pa mga lodi mga idol, saan ka nakakita ng presidente? Saan ka nakakita ng presidente? Kung saan yung mga kaguluhan, nandoon siya. Lalo na mga gera sa Mindanao, mga sundalo, Marawi, saan pa. Mga sugatang mga sundalo, pinupunta niya sa ospital yan. Umiiyak yung sundalo. Pag nakita siya, umiiyak, "Sir, salamat sir. Salamat presidente. Salamat." Mga putol ang kamay, yung iba, bulag na, ganyan, bulag. Binibisita niya yung mga patay doon o sino mga sugatan na mga armed forces of the Philippines. Police, ganun din, mga sugatan police o ano pa mang mga ganyan ang presidente, ganyan ang leader. Ngayon ang presidente natin, anong nangyari ngayon? Nagawa ba niya na nagawa ni PRD? Hindi Di ba? Although hindi ko ismulin yung yung kakayahan ni PBBM, pero iba-ibang pamamalakad ng presidente talaga. Tangi si PRRD lang yung ang tawag nito, minimensyon ng mga iba't ibang mga leader sa daigdig. Hong Kong, Japan, Amerika, Russia, Middle East, sa mga Europe country. Pinupuri siya. Takot siya takot sa kanya Chinese. Wag natin sabihin na puro Chinese si Duterte. Hindi. Kasi nga, kung lalaban natin yung Chinese, patay tayo diyan. Kwitis lang tayo sila kanyo na, o bomba na. Kaya nga hanggang ngayon nga may diplomasya. Panahon ni PBB mo, pinagsisipa-sipa yung yung barko natin na diyan, yung mga Coast Guard diyan, pinagsisipa lang lalaki ng mga barko nila.
yung Chinese. Ngayon, mga lodi mga idol, si PRRD, tanawin lang natin yung past niya, 6 na taong panunungkulan. Napakaraming bagay na binago ang Pilipinas. Maraming nagkatrabaho, OFW, niyakap niya kung saan napunta siya sa tandaan niyo ito ha. Kahit man saan man punta si PRRD sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga bansa. Yung ibang mga OFW, napakaraming OFW lumiliban sa paalam sa amo. Amo, boss. Pwede bang mag-diop muna ako ngayon kasi bukas kasi darating yung ng presidente namin si Rodrigo Roa Duterte. Sabi na nga mo, sige, sama ako. O di ba mga lodi mga idol, ganun yung mga OFW. Daming ginawa si PRRD sa mga OFW natin. Bibitayin na nga lang yung tao, nakuha pa niya. Iniuwi pa dito. Bibitayin na lang. Nagkasala yun, Pilipino. Pinay, pati Pinay, nagkasala. Bibitayin na lang. Kinuha. Uwi. Sige, subukan mo yung yan, patayin yan. Sabi ni Duterte, subukan mo yung patayin yan. Ibaban ko kayo. Walang OFW na ipapadala ko dyan. Di ba? Ganon katiga si PRRD. Nakakalimutan niyo yata yan. Nakakalimutan natin mga lodi mga idol yung mga pinagagawa niya na pabor naman sa atin. Nakakabuti sa atin yun OFWs, panatag ang loob niya. Dahil yung mga anak niya dito sa Pilipinas, safe. Ligtas. Malaya makagagala diyan sa lansangan dahil wala yung holdaper. Wala yung mga mandurukot. Gaganong-ganong ka lang sa cellphone mo walang maging alam kasi takot Yung mga adik, naglayasan yung mga adik, nagtaguan. Yung mga puser. Nagtaguan. Nangakulong talaga yung iba, napakarami na kulong. Huli. Yung iba patay. Ayaw mo kasi maniniwala sabi na nga wag mo pasukin ng druga papatayin kita Ayaw makinig. Di patay nga. Tapos tayo naman iiyak-yak. Si Duterte pinatay nga ako, pinatay ang asawa ko. Buang. Nagbanta na nga na wag kang pumasok diyan di ba? Di ba? Para doon sa mga namatayan ng pamilya, sorry lang, pasensya na lang kasi ito sa lubin ko. Kaya hindi ako pumasok sa ganyang bagay dahil ayaw ko mapatay muna. Gusto ko mamatay ako sa sakit o ano pa man, hindi yung na shotgun o na Armalite. Ganon. Kaya ganun ang reaksyon natin mga lodi mga idol. Si PRRD, ako ang magpapakulong, sabi niya sa mga pulis, sa mga sundalo. Ako ang magpapakulong. Sige, gawin niyo. Ako ang matanda na ako natupad na. Ano pa bang niyo, nginangak niyo diyan mga lodi mga idol, mga kababayan ko mga pasensya na Nakulong na yan nakulong na matanda malapit na mamatay yan, ikala niyo. Tapos sasabihin na, sana mamatay na yan, mamatay tao. Napakaraming iba't ibang presidente ng daigdig pumupuri kay Duterte, PRRD. Banyagang-banyaga nga Duterte, ganun. Duterte. So ganun kahalaga si Duterte ng 80% yan. 20% lang naman na ayaw anti-Duterte. Ako maka-PBBM ako, binuto ko si PBBM. Para sa inyong kaalaman mga lodi mga idol, butante ako Ibinuto ko yan, dalawa, si PBBM at saka si Inday Sara. Yung problema ngayon, nagbangayan itong dalawa. PBBM at saka si Inday Sara. Pangalawa, ito si Aling Claire Castro. Pastilan. Wala na rin ginawa to si Aling Castro, kundi butasan na silipin ng bawat galaw ni Inday Sara Aling Castro, kababayan kong Pilipino, ito tandaan nyo to. Maganda yung ginagawa niya para sa akin para sa akin lang Iwan ko kung labag sa iyo. Maganda ng ginawa ni Inday Sara na kung saan pumupunta siya sa iba't ibang bansa. Para naman, alam niyo mga idol, para naman maibsan man lang ang hipighati nung mga OFW natin. Kayo diyan mga OFW, di ba? Kayo diyan. Yung mga nakakapanood sa akin ngayon. Di ba tama yung sinabi ko? Kung walang isa man lang sa opisyal sa gobyerno na pumupunta sa inyo, ano mararamdaman ninyo, di ba? Di ba sasabihin na wala, nakalimutan na kami ng gobyerno namin. Tama mali? Di ba? Kaya naman mga lodi mga idol, yung mga anti-Duterte,
doon sa mga anti-Duterte, ano lang natin, tignan natin yung mga, yung bawat senaryo, yung nangyayari. Ginagawa ni ano yan, ni Inday Sarayan, ni BP Sarayan, na binibisita niya yung mga OFW sa iba't ibang bansa. Para man, kahit papaano, mayakap man lang, makita man lang ng mga OFW natin, ay, may vice kami, andiyan si vice namin. Oo. Liliban muna ako, amo, sa trabaho ko ngayon, kasi nandiyan yung amo namin. Oh, vice namin. Sasabihin ng amo, oh, sige, sama ako. Oh, hindi mo, sasama rin yung amo eh. Oh, makikiduterte, Duterte, ganun-ganun din eh. Oh, amo yan ha, busing, mga Arabiano. Oh, kung sino sa Oman, kung ano pa, mga Italiano, sino pa man. Oo, Italian. O sino-sino pa mga ano pa ba, mga lingwahe na yan. Oh, 'di ba? Mga Lodi, tama, mali. Oh. Kasi para naman ipakita ni Inday Sara na sumusuporta siya talaga sa mga OFWs. Oo, OFWs, kung anong kalagayan nila, nakakain ka na ba? O yung iba diyan hindi nga pinakakain ng amo eh, yung iba diyan hindi siniswelduhan, 6 na buwan na wala sweldo, paano tong pamilya sa Pilipinas? O, 'di ba? So, hindi natin mamaliin yung ginagawa ni Inday Sara ngayon. Mga staff niya nandito sa Pilipinas nagtatrabaho to eh. Oh, nagtatrabaho. Iwan lang siya ng ng minsay doon. O sige, puntahan na tong lugar na to, magbigay ka ng relief goods doon. Yan. Ako naman pupunta ako dito. Hindi man po pwede na pupuntahin ni Inday Sara yung staff niya doon sa sa Kuwait. Oo. Hindi pwede yun, hindi kilala yung yung staff niya eh. Si Inday Sara ang kilala, kaya siya ang kailangan doon. Na makasalamuha man lang yung mga OFWs na naghihirap. Oo. Nagpupunyagi, nagsisikap para sa may papadala sa Pilipinas, at napakalaking tulong ang mga ambag ng OFW sa bansang Pilipinas sa ekonomiya, di ba mga Lodi Idol? Oo. Sabi mo sa akin kung mali ba yung mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Di ba po mga Lodi Idol? So yan lang muna ng ating sana magkaroon ng kaganapan mamaya resulta. Gusto natin na may managot, hindi lang managot kundi ipakulong ni Senador Marcolita yung mga sangkot na opisyal, sangkot na mga kongresista, na congressman kongresista pa. Ba? Di ba mga Lodi Idol? Maraming salamat sa munting panood at mabait tayo lahat ng mga Pilipino.